Kamusta palengke po? Gusto mag-tricycle ka na lang? Kaya nga. Napakamahal naman ang pang-tricycle mo. We got our Vespa Primavera from Motoscoot sa Malolos, Bulacan. Shout out to Sir Richan Matingi. Ayun, bumili na ako ng Vespa. And marami nagtatanong bakit from Big Bikes. This is my first scooter. Bakit ko siya napili? Bakit ko siya binili? It's actually for Motorcycle Republic. I wanted to start a channel for Vespa. Kasi looks so nice and looks so cool. I love it. And may nagtatanong din sa akin kung bakit hindi ko binili yung GTX, yung 300cc binili ko. Since this is my first Vespa and first scooter, I wanna try it out first. Hindi ko alam kung paano magiging riding style niya. Saka hindi ko alam kung paano ma-feel ko. Kasi wala siyang foot brake. Zero auto pa siya, wala pa. I mean, literally, I haven't tried in this. Yun sir, bali Primavera 2024 white po yung nakuha natin sir. Si Vespa sir, may dalawang susi po siya. Isang brown key, isang blue, duplicate. Ito po yung master key sir. Bali ang gagamitin na lang po natin lagi, yung duplicate. Si master key sir, ingatan natin huwag mawala. Sige. Bali, ito na lang po yung iiwan natin sa bahay. Ito po yung gagamitin po natin. Yung master key po kasi sir, meron pong chip. Na nakaprogram sa unit sir, kaya kung may mapapansin po kayo, may nag-blink po na rin. Immobilizer na po yan sir. Bali, nakaprogram na po yung master key natin, tsaka yung duplicate kay unit sir. Okay. In case na mawala sa rin duplicate natin, makakabili po kayo sa amin ng blanco. Papagayan nyo lang po yung ngipin sa labas sir. After po nun, ibabalik nyo po sa amin para may program naman po yung bago yung duplicate kay Master Key. Magkano usually isang susi? Mga nasa 1 plus sir. 1 plus, okay. Pag di po kasi sir nakaprogram yung susi, kahit magkapareho po sila ng ngipin, hindi niya po mapapagawa. Saan? Okay na tayo sa susi sir. Okay. Pag mag-open po tayo ng saddle sir, ng ikuan, susi lang po ng isa, tapos push button. Pag narinig nyo po yun sir, open na po ito. Dito po yung compartment po natin. Ito po yung basic tools tsaka manual sir. Tapos fuel tank. Ang capacity po ng fuel tank natin sir, 7 liters po. Ang recommended na ilalagay natin sa kanya sir, premium 95 octane. Tapos sir, yung battery po niya nandito sa front sir. Okay. Pag gusto po natin mag-check ng engine sir, wala na po tayong babakas sa mga flaring sir. Iangat na lang natin. Tapos kita mo na yung engine. Yan na po yung loob. Nandito na po yung chassis number. Tapos yun sir, signature ni Vespa, steel frame siya sir. Tapos, in case naman sir na malobat po yung unit natin, hindi na po natin mapapagana itong push button kasi battery operated po siya. Bali hindi na po natin mabubuksan dito sir. Pero may manual naman po para mabuksan. Baka may importante po tayo makunin, hindi na po gumagana po. May manual naman po niya sir. Ipo-push nyo lang po ito susi sir. Pag pinush nyo yung susi sir, mag-open tong body compartment. Okay. May line lang tayo dito sir. Yun po yung manual po. Pag nahilan natin yun sir, mag-open dito. Tapos yung mga nakapaloob dito sir, ayan, may packet na po dito. Meron na din pong charging sir. Cord na lang po yung ipoprovide natin sir. Or mga cellphone holder. Para habang nag-ride tayo sir, pwede tayo mag-charge. Engine na tayo sir, engine on. Todo lang natin susi sir. Hintayin lang po natin mag-function sa rin yung gauge. Ito. Yan sir, si Vespa sir, always on na yan sir, yung ilaw niya. Red light. Ang meron lang sa kanya sir, high and low. High, low, tsaka passing sir. Signal light, check natin. Sa kanan sir, yan, working naman po. Kaliwa. Sa harap sir, working naman po sa harap. Sa right side sir, working din. Sa kabila, working din sir. Brake light natin sir. Pag nag-brake tayo sir, nagbabrake yung ilaw niya. Busina natin sir. Tapos sir, sa mga
button po natin dito. Ayan. Tagatlo po yan sir. Kill switch. Ito po yung mode ng panel gauge. Ito po yung push start. Sa kaliwa po, high and low signal, tsaka busina. Engine on na tayo sir. Brake lang po. Start. Ito po yung panel gauge po natin sir. Analog yung taas, digital yung baba. Yung ABS sir, normal po na nag-blink. Pero pag umandar na po tayo ng mga 10 to 20, mawawala po yung pag-blink po. Yung ito mong fuel notification indicator, lumalabas po yan sir pag konti po yung gas. Once po na nagpalagay na tayo sir ng gas, mawawala po yan. Tapos yung bar po, aangat po yung bar, mapupuno yan sir. Depende sa ilalagay nyo kung gano'n karami. And sir, ang nadagdag po sa 2024 natin na features po ng panel gauge, nagkaroon na po siya ng temperature ng unit. Yan sir, makikita nyo na yung temperature nyo. Tapos ito po yung mode po niya para maset nyo po yung mga yan. Pag ang isa-set nyo sir yung mga banda rito sa kaliwa, puro pa kaliwa tayo sir. Tulad niya sir, fuel consumption po, kilometer per liter. Masusukat mo na sir kung gaano ka-tipid yung unit niya. Ang average po niya sir sa ngayon, yan, 4.9 kilometer per liter. Pero hindi pa kasi umandar yan. Pero pag umandar na yan, lalabas na yung tunay na average po niya. Percent po yung consumption. Ito po yung average ng takbo niya sir. Tapos sa max, ito po yung voltmeter. Pag nakapatay po sir yung unit, pag di po nakasindi. Bababa yan sir. Pero once po na nag-engine on na tayo sir, ibig sabihin sir, healthy yung battery niya sir, nagkakarga. Pag ito naman sir ang isa-set natin, puro tayo pa kanan naman sir. With 8.5, with B, tapos ito po yung total kilometer natin. 0 auto tayo sir. No? Ayan, 0 auto tayo. Naset mo na yung oras nito pala no? Nakaset na yan sir. Kaya lang sir, ang oras yung military. Kaya sa 13 po. Yun lang po. Menu lang sir. Yan. May mga menu dyan sir. Setting menu. Gusto nyo mag-select sir. Okay na yan? Opo. Tapos, yun sir, kill switch. Pag gusto natin magpatay ng unit sir, emergency. Kahit hindi na sa susi sir. Kaya lang sir, hindi mo siya mag-start. Okay. Tapos may lalabas na notification sir na naka-kill switch ka. Okay. May case po kasi sir, may tumawag sa amin, rawaway lang yung unit niya. Hindi raw maandar yung unit niya. Yun pala sir, naka-kill switch siya sir. Ganon din sa side stand sir, may sensor na po yun. Tapos kung binaba natin side stand, mamamatay, hindi mo siya mag-start sir. Tapos may nakalabas din dito sir na naka-side stand ka. Ayun. Okay. Pag inangat natin yun sir, mawawala yan. Tapos sir, yun, ABS yung harap, disc brake ABS, yung likod po drum brake. Ang PSI ng gulong natin sir, 29 sa harap, 29 sa likod sir. Tapos, naka-ceramic coating na rin to sir. Bali, pag magkakawash po tayo, pure water na lang po. Sige. Magsabon-sabon na lang tayo sir sa mga parts na butika. Sige. Tapos, ang warranty natin sir, 2 years or 20,000 kilometer. Ang covered po ng warranty natin is electric car. Exciting. Welcome to my journey with scooter. Inisip ko rin, gamitin na rin pang trabaho. And I live nearby, so inisip ko, save some gas, use Vespa. Tingnan natin. Of course, I wanna open the Vespa segment. Magkakaroon tayo ng ride going to Mindoro. Sakto sa pagbe-braking ng Vespa. So, makikita nyo, Motorcycle Republic. So yun, itry natin. And then, pero, tutudoan na natin to. Lalagyan na lang natin ng mga accessories. Thanks for watching guys, and I hope na sundan nyo yung mga pinagagawa namin dito sa Motorcycle Republic. Subukan ko rin yung Peugeot Django. Kasi yung isang sasakyan natin Peugeot din. So I'm gonna try to get one of those as well. Thanks for watching. I'll see you guys in the next video. Peace.